Magandang gabi sa inyo mga kapapsi ko. Sa lahat ng mga nag-aabang sa episode 2 o di naman kaya after nung nangyari kay Pastor kung ano na ba ang susunod na kaganapan o kung sino man yung susunod na makakaranas ng kakaiba sa aming tahanan. Ready na ba kayo? Kung matatakotin ka, hindi para sa iyo ang video na to. Pero kung hindi, tara, samahan mo ako. Disclaimer lamang po mga kapapsi ko. This video is for entertainment purposes only ha. Hindi ko po ito ginawa para maniwala kayo kung hindi naman kaya matakot kayo. Ang sa akin lang po, entertainment lang po ito. Request ng ating followers, ng ating mga followers. Ayan, okay? Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Shoutout sa inyo lahat. And let's go. Umpisa na sa aming pamamahay at sa mga iba pang nakaranas ng mga kakaiba at kapapalagaan sa aming pamamahay. After nung kay Pastor na nangyari, mayroong mga kabataan, ayan, ako saan, mga kaibigan at mga classmate ng aking pamangkin, ayan, si Tabeng, ayan, mas kilalang si City kasi yung kadalasan tawag sa kanya ng mga classmate niya, no? Iba naman talaga, madalas Tabeng, ayan. Shoutout sa'yo ate. Ayan, okay. Pumunta yung classmate niya sa pamamahay nila. Ayan. Yung nasa likod ng bahay namin. Na kung saan sila ay nakatira. Ayan, di ba? Nabanggit ko na rin sa inyo yon mga kapapsi ko. Tapos, nag-overnight sila. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Hindi ko alam kung may group study ba sila. Kasi hindi ako sure ng time na yon, okay? Hindi ko rin alam kung nandoon ako that time nangyari yung pangyayari na yon. Basta, yung naranasan ng mga classmate niya, talagang, alam mo yun, nakakapanindig balahibo. Kahit ako, titindig balahibo ko doon eh. Isipin mo tinaway na sila ng ate ko. Yan, yung ate ko, yung mama ni Tabeng. Tinaway na yan sila kasi anong oras na ng gabi. Sa oras na ng gabi, gising pa sila. Tapos, syempre, maingay sila, di may iwasan yun. Kasi nga, mga kaibigan ni Ate Tabeng, yung iba, Becky, yan. May mga Becky silang kasama that time. No? Tapos syempre, alam niyo naman pag Becky, maingay talaga. Mga kaibigan nating Becky, talaga may iwasan. Alam mo, masayahin kasi yan sila. No? Shoutout sa lahat ng mga kaibigan ko Becky dyan. Shoutout sa inyo lahat. And then, pagkatapos noon, nung nangyari yung gabi na yon, inasoy sila ng ating huwag sila maingay kasi nga, anong oras na? Alas 12 na ng gabi. Tapos, yung isang kaibigan ni Ate Tabeng, hindi ko napapangalanan. Nalamin siya that time. Tapos, syempre, alam niyo naman, mahilig yan sila tumingin-tingin sa salamin, nagpapaganda, ganon. Tapos, that time, habang tumitingin siya sa salamin, may pa-post-post, parampa-rampa, ganon, pakanta-kanta, yan. Hindi niya napansin nung una na meron palang tingin sa kanya. Bago niya napansin, yung dumaan na sa likuran niya. Napalingon siya that time. Paglingon niya, yun din talaga kasi napansin niya nasundan niya ng tingin niya yung pagdaan nung nasa likod niya. Tumakbo, pumunta doon sa kanila kung saan sila nakatambay sa may sala nila ate. Tapos tinakpan niya yung mukha niya ng sumigaw. Siyempre, pwede sumigaw ng malakas niya. Sinigaw niya na lang sa unan. Tapos that time din parang gusto niya na magpahatid, umuwi. Dahil sa naranasan nila, halos nagimbal sila lahat sa nangyari. Alam mo yun, lahat sila natakot kasi nga ganun yung nangyari. And then, hindi lang yun ang nangyari sa kanila. Nasundan pa yun, mga paps. Sumunod naman nangyari. Sa oras na rin ng gabi that time. Nasa labas sila ng bahay. Tapos, yung mga Becky niya, basta may Becky siyang kaibigan ulit. Doon din. Na sa labas sila ng bahay, tumambay. Diba?
Tapos nagrarampa-rampa sila that time. Alam niyo yun, yung parang nagbe-freestyle sila, naglalakad-lakad, pang pageant. Alam niyo naman, syempre given na yun sa kanila. Mahilig talaga sila magaganyan. Tapos nung nagrarampa siya, napunta siya sa harap ng bahay. Tumapat na siya sa harap ng bahay. Palingon siya sa taas. Nagulat siya, merong kulay puti, yung white tape na nakatingin pala sa kanya that time. Di, nung nakita niyo yun, sabihin ko sa inyo, grabing kaba niya. Nagulat talaga siya as in. Kasi walang tao that time sa bahay. Tapos walang ilaw. Tapos bigla niya makikitang may ganun sa harap ng labas ng pintuan ko. May kwarto ko sa labas. Madilim kasi doon sa namin eh. Sa taas pag walang tao. Grabing takbo niya as in. Tumakbo talaga siya kahit na nakahilis siya. Tumakbo siya. Tapos ano niya nangyari? Nag-shot siya doon sa may kanal. Doon siya dumiretso kasi nga hindi na siya. Kumbaga alam niyo tumakbo na lang siya. Hindi na siya tumitingin sa binadaanan niya. Tapos nakahilis pa siya that time. Kaya nahulog siya doon sa may kanal. Tapos hindi ako sure may umuwi din sila kaagad. Kahit na sa oras ng gabi. Hindi ko alam yung tamang nangyari kung umuwi ba sila. Parang feeling ko umuwi sila that time. Hanggang pagkakatanda ko sa pagkakakwento sa akin. And then after nun, tinanong ni ate yun sa imam na kaibigan niya kung bakit ganun. Bakit parang hindi na kasi bumalik yung mga kaibigan ni Ate Tabeng sa amin. Gawa nga ng 2 beses na sila pinakitaan. No? Kaya ay hindi na sila bumabalik sa bahay ng gabi. Umaga, bumabalik sila umaga pero gabi hindi. Tinanong ni ate kung bakit ganun. Sabi ng kaibigan niyang imam, o hindi naman kaya pastor, sa inyo, ang sabi niya, ayaw kasi nung nasa bahay ninyo na maingay, lalo na gabi. Sabi niya, kaya yun, pinakitaan sila kasi nga maingay sila anong oras na. Ayaw na ayaw nila sa maingay. At ang pinakaayaw nila sa lahat ay Becky. Kasi ang Becky ay isa sa pinakamaingay na tao talaga. Sa totoo lang. Yun ang sabi ng kaibigan niyang imam. Tapos lalong-lalo sa takip silim. Kung di naman kaya hango sa salitang Muslim na kung tawagin na yung mga alim. No? Sa tuwing takip silim na ayaw niya ng maingay. Lahat ng nakatira sa bahay doon nag-iipon sa may lamesa nilang bahay nila ate. Doon sa lamesahan, pagkainan doon sa nag-iipon-ipon. At ayaw nila ng maingay ng mga oras na yan. Yan ang sinabi sa kanya ng imam. Kay ate.